Salamat sa pagpapalaan at pamahali. Welcome to our 365 days devotion. Ang constant is March 8. Ang topic ko at talakayan natin ngayon ay huwag kang suicide. Ito ang tatlong dahilan. Ngayon po ang ating Bible verse ito ako sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 13-15. At isang parati ang ating sa thesis magandang salita ng Diyos. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about us who speak in this. So that you don't not grieve like the rest of mankind, who have no hope, for we believe that Jesus died and rose again. And so we believe that God will redeem Jesus and those who are from the sleep, born asleep with him. According to the Lord's word, he will tell you that we who are still alive, who are yet until the coming of the Lord, will certainly not perceive those who have fallen asleep. Teaching. Freely sons you should not commit suicide. Number 1. Suicide does not end consciousness. Ang kamatayan hindi katapusan ng lahat, kundi paglipat lamang sa kabilang buhay. Kahit matapos ang ating pisikal na katawan, matikal mo ay natin yung buhay at katamalayan. Kaya ang pagpamamatay ay solusyon sa mga problema. Bagkus ay haharap pa rin tayo sa Diyos at sa kanyang pagbubuska. Teaching number 2. Many people truly love and care for you. Kahit minsan ay isip natin na isa tayo sa pamilya, kaibigan at kapwa na mamalak tayo ng umalang. Hindi lagi lang kita ng mga ating mga mata dahil ng mga sakit. Pero nakakaroon ito, pati sa itong dahilan ito ng ating mga bansa. Teaching number 3. There is a purpose and plan for your life. Hindi accident ng ating pag-iral. Ang pag-Diyos ay may natanging plano para sa bawat isa. Isang layunin na bibigay ng kumbaga direksyon sa ating paglalakbay. Kapag pinilat wakas ng ating buhay, mawawala rin ang pagkakataon natin makita at makarasan ang kabutihan ng plano ng Diyos. Application number 1. Wait patiently until you see God's deliverance. Maaaring mahirap ang sitwasyon ninyo, pero gaya ng sinasabi sa Biblia, may panahon para sa lahat. Kapag natuto tayo magtiwala at paghintay, mararanasan natin kung paano magsilos ang Diyos upang tayo ay ligtas at papalaya sa tamang oras. Application number 2. Remember your loved ones who care for you. Sa oras ng kalungkutan o panghihina, isipin ang mga taong manalait at mahal. Sila ang biyaya ng Diyos upang tayo ay patuloy ng buhay. Application number 3. Stay alive even when life doesn't make sense yet. Hindi laging malinaw ang dahilan ng ating mga pinagdadaanan, pero ang pagpili ng manatili sa buhay ay pagpapakita ng pananampalataya. Habang tayo nabubuhay, may pagkakataon para sa pagbabago, pag-asa at katupatan ng plano ng Diyos. Yan lamang po ang aming devotions. Maraming salamat.